Jed, saan maaring mabili ang murang bigas na ilalabas ng NFA at may timetable ba ito kung hanggang kailan? Monica, ayon sa Department of Agriculture, maaaring asahan na ng ating mga kababayan na makakita ng 35 pesos kada kilo na NFA rice sa 23 kadiwa store simula sa susunod na linggo. At bukod nga sa mga kadiwa ng Pangulo, sinabi rin ng National Food Authority Manager for Operations na si Roy Ontiveros kanina na maaaring mabili itong 35 pesos kada kilo na NFA rice sa mga lokal na pamahalaan maging sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. So dahil nga po dito sa declaration ng food security emergency with rice, so ito pong magiging bale 35 na bale po nalalabas yung pinakamurang bigas na pwede nating mabili dito sa ating mga kadiwa centers. Meron po tayong mga partner ngayon na mga palengke, nasa 23 na palengke po ito na nagbebenta ng ating Rice for All ngayon na nasa 38. So makakakita na rin po sila niyan ng mga 35 in the coming days po. Maasahan po nila siguro within the week or next week po makakakita na po sila ng 35 pesos na rice from NFA nga po through this food security emergency. Binigyang linaw ng Department of Agriculture na ang deklarasyon ng food security emergency sa bansa ay dahil sa ekstraordinaryong pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, hindi ito dahil sa kakulangan sa supply ng bigas. Sa bisa ng Department Circular No. 3 Series of 2025, pinapahintulutan ng DA ang National Food Authority na ilabas ang buffer stock nito ng bigas. Ibebenta ito ng NFA sa mga lokal na pamahalaan, government-owned and controlled corporations o GOCCs at government agencies sa halagang 33 pesos kada kilo. Pagdating naman sa mga consumer ay maaari itong mabili sa halagang 35 pesos kada kilo. Paliwanag ng DA, imomonitor nila ang presyo ng bigas at kung makikita na ang pagbaba ng presyo sa mga pamilihan ay pag-aaralan ng ahensya kung babawiin na ang deklarasyon. Kagaya ng inisyo ng pagkakadeklara, ito ay i-review periodically. Every month, every 2 months, ang NPCC nag-commit i-review ito 4 months. So pag nakita natin na we are already meeting the objectives nitong declaration, the Secretary may lift it already. So since this is an emergency, we want to resolve it as soon as possible. Dagdag pa ni ASEC de Mesa, maaaring mabawi ang deklarasyon ng food security emergency kung maabot o mailapit na ang presyo ng bigas kumpara sa presyo nito noong July 2023. Ang sinasabi rito yung presyo lang. Such condition is considered to remain in place while rice prices have not returned close to the level prior to the breach. Yung July 2023, well milled is 45, regular milled is 41. Samantala, inihayag ng NFA ang estimated loss nila sa pagbebenta ng murang bigas sa mga LGU at GOCC. At our computation po, based doon sa actual na naging average buying price na NFA for 2024, nasa 12 to 15 pesos po yung estimated loss natin per kilo. Sa kabila nito, binigyang diin ni Roy Ontiveros, Manager for Operations ng NFA, na ang 33 pesos kada kilo ng bigas na bigay nila sa LGUs at GOCCs ay ibinase nila sa pricing framework. Nakaayon din niya ito sa pricing policy ng NFA na 2 piso ang markup para naman sa mga retailer. Initially po doon sa pagpresyo, nagkaroon po tayo ng pricing framework na isinumite sa NFA Council upang ma-approve. Initially nga po, 38 yung naging recommendation, pero ngayon po dahil kailangan na ma-release yung mga stocks at makakreate ng space, minabuti po na mas ibaba pa ito at 33 to LGUs and then 35 doon sa mga publiko.
Sa kabila ng inaasahang mababang presyo ng bigas na mabibili sa merkado, nagpahayag ng pangamba ang Federation of Free Farmers o FFF, samahan ng mga magsasaka sa bansa. Ayon sa National Manager ng samahan na si Raul Montemayor, may negatibong epekto ito sa mga magsasaka dahil maaari silang malugi. Kung 35 pesos kada kilo kasi ito ibebenta sa merkado, katumbas lang daw ito ng 17 to 18 pesos kada kilo sa palay. Kung 35 yung selling at retail, so the equivalent palay price will be about 17 to 18 pesos per kilo. Sa ganung presyo, baka kalahati ng magsasaka malulugi na. And kalahati, konti na lang yung kikitain. Monica, samantala binanggit din kanina ng Department of Agriculture na magkakaroon ng downward trend o pagbaba sa maximum suggested retail price para sa imported ng bigas simula bukas. Mula nga sa 58 pesos na MSRP na itinakda nila noong una ay magiging 55 pesos na lang ang MSRP ng imported na bigas simula bukas, February 5. At inaasahan sa kalagitnaan ng Pebrero ay maipapatupad na ang MSRP nationwide dahil sa kasalukuyan ay pinapatupad pa lang ito sa Metro Manila. Ayan muna update, balik sa iyo, Monica. Jed, magandang balita yan para sa ating mga naghihirap na mga kababayan. Meron na bang regulation na inilabas tungkol sa pagbili nitong 35 pesos per kilo na bigas? Jed, tulad ng, for example, yung ilang kilo lamang o may limit ba ang mga bibili? Walang binigay na eksaktong detalye ang National Food Authority o ang Department of Agriculture tungkol dyan, pero binanggit nila na yung nakalaan na 150,000 metric tons para dito sa food emergency na idineklara ay i-divide nila sa mga LGU na magre-request equally ng bigas para dito sa food security emergency na idineklara sa bansa. Monica. At tuloy-talon na lang, Jed, ano ang magiging indication para i-lift itong ginagawang food security emergency kung ang sinasabi naman ay wala naman daw kakulangan sa supply ng bigas sa bansa sa ngayon? Monica, binanggit nga ng Department of Agriculture kanina na ang basehan nila is yung inflation o yung pagtaas sa presyo ng bigas na naitala noong June to July 2023. Naging malaki nga yung pagtaas sa presyo ng bigas na naitala nila at kahit ngayong o noong nakaraang taon, nag-downtrend na yung inflation sa bigas ay mabagal pa rin ito. So ang inaasahan nila o ang magiging indication nila ay kapag nailapit na yung presyo o umabot na tayo doon sa dating presyo ng whale meal at regular rice na 45 at 41 pesos ay pag-aaralan na ng Department of Agriculture kung ililift ba nila o babawiin na yung deklarasyon ng food security emergency sa bansa. Monica. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Quezon City.